Magandang umaga guys. So, kumusta po kayong lahat? Welcome to my vlog, Resume Vlog. So, today is Saturday and it is a weekend. So, as usual pa rin, mga gawaing bahay ang ating mga ganap dito ngayon sa ating video. So, it's already 6 o'clock in the morning, pero hindi pa ako nakapagluto ng ulam. Pero nakaluto na ako ng rice. Kasi umalis man ako, bumili ako ng 3-in-1. Coffee at saka bitsin. Kasi magluluto tayo ngayon ng ulam. Ang lulutuin ko na ulam ngayon is mag-inununan ako na tuna buntot. So, ito yung tuna buntot guys. Ilang piraso ba siya? 1, 2, 3, 4. Only 100 pesos. Tuna buntot. So, mag-try ako magluto ng inununan na tuna buntot kasi hindi pa ako nakatikim ng tuna buntot. Masarap daw ito. So, try natin. So, nag-prepare na ako ng bawang at saka sibuyas. Okay. Nasaan na ba yung aking mahiwagang kutsilyo? Mag-slice na ako ng bawang. Balatan ko muna at saka ko i-slice. At saka pure suka tuba na maasim ang aking ilagay, hindi vinegar. Diba? Hindi ko na siya lagyan ng luya. Damihan ko na lang yung bawang. Parang kaunti lang ang aking nilagay na bawang. Charang, bawang. Sunod naman ay sibuyas. Ang ingay ng takip ng kaldero. Okay. Bawang. Parang kunti lang yata ang aking bawang. Dagdagan ko ang ating bawang. Kalahating buo ng bawang ang ating idadagdag sa ating tuna buntot na inununan. Hindi yata makita. Ayan.
Masarap kasi pag maraming bawang. So, ilagay na natin ang ating tuna buntot. 1, 2, 3. Na-drain ko na kasi ito. 4 na piraso. Lagyan natin ng asin at saka bitsin. Mamaya ko na ilagay ang suka. Hayaan ko muna na lalabas yung watery side ng ating tuna buntot. So, isalang na natin ito sa ating kalan. Hindi ko pa nalinisan ang aming oven. Ang messy pa ng aming oven, guys. So, tingnan mo naman. Okay. So, hayaan ko muna yun na lumabas yung mga water savory ng ating tuna buntot. Saka ko siya lagyan ng suka tuwa. So, maglilinis muna ako dito sa aking kalat. Kasi meron pang water. So, makahugas tayo, guys. Hugasan muna natin ang ating cellophane na pinagsisigla ng tuna buntot. Saka natin ilagay doon sa ating basurahan. Kasi kakalat na naman ang mga langgam. Hugas tayo ng mga pinagamitan natin sa ating pagluluto. Buti na lang meron pang dalo na ito dito. Kasi pag walang tubig na po, magtatambak na naman ang mga ugasin dito sa aming laboratory. Silip-silip din paminsan-minsan sa ating nileto doon.
So, tingnan ko muna ang ating inununan. So, ayan, parang wala na talagang tubig na. So, lagyan ko na siya ng suka. Ayan. Buti na lang hindi siya napagod. Tama lang talaga. Timing din. So, hayaan muna natin yan na kumulo. So, balik tayo dito sa ating hugasin. So, pupunasan ko muna ang mesa kasi super duper kalat kasi kagabi yung kumain dito hindi siya nagpunas. Oh, see? Grabe. Ang mga buho nagkakalat. Kaya punasan natin para malinis ulit. So, lagyan ko ng isang basong tubig ang ating tuna buntot na inuulan. Itamplahan ko siya ulit. Dagdagan ko siya ng asin. Parang madami na yata ang nalagay ko na asin. Hayaan ko muna yan na maluto. Hanggang kaunti na lang ang sabaw. So, mag-coffee muna ako. So, update na naman dito sa bahay ni Mother, dito sa itaas. So, hindi ko pa rin nawalisan. So, mamaya ko pa yan mawalisan. So, ito na talaga guys, ang final na door jamb dito sa pangatlong kwarto. So, na-adjust na ng panday kasi kahapon nalungkot siya kasi hindi talaga magkasya ang lumang pintuan na ilagay dito. So, ngayon okay na siya. So, hihintayin na lang daw muna niya na patigasin itong door jamb kasi ito daw na kahoy na ginawang door jamb is buhay pa daw ito. So, parang gagalaw pa daw ito. So, kaya ma-disalign na naman ang kanilang measurement doon sa pintuan. So parang nafe-feel ko rin, totoo nga, kasi malamig siya. 'Di ba? Malamig. Or baka nabasa lang ito, hindi ko rin alam. Basta ang alam ko, sabi nila, nag-explain sila sa akin na patuyuin mo pa muna daw itong kahoy na ito. Kasi buhay pa daw ang kahoy na ito. Malamig talaga siya, promise. Ang sarap hawakan. So, buhay nga siya. So, ayan. So, ngayong araw, babalik ulit ang panday kasi Saturday. Kasi hanggang Saturday man ang kanilang trabaho dito sa Palapag. Pero, ang gagawin nila is, dito na yata sa hagdan, gagawa sila ng railings. Dito. So, meron pang extra na
plywood. Bakit hinati niya yung isa? Dapat hindi na niya ito hinati. Meron pa sanang isang plywood na natira, pero hinati niya. Kasi naghati din siya kahapon ng isa para dito. So, hinati pa yan niya yung isa. Sinayang talaga ang isang plywood. Pwede pa naman yun doon sa baba, sa kwarto ng aking mother. So, di ba, ganun talaga ang mga error ng isang karpintero. Di ba? So, meron pa kami na natitirang mga bakal. Mga rectangular tube at saka 2x2 na tube. So, ayan. So, that's all for today's video, guys. Sa update dito sa bahay. Sa second floor renovation ni Mother Dear sa kanyang bahay. So, that's all for today's video. Thank you for watching. Bye! So, ito na guys, ang aking inununa na tunang buntot. So, kaunti na lang ang kanyang sabaw. So, ayan na. Luto na yan.